Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng Happy Fiesta. Minsan lang ulit tayo magkatipon-tipon ngayong fiesta at punong-puno po ang ating simbahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Talagang kitang-kita ang pagmamahal natin bilang mga Pilipino sa ating mahal na ina. 14 na taon gulang pa lamang ako, ay pinaglilingkuran ko na ang mga kabataan, ministering to young people. And what I have learned, you have to immerse in their world. Kailangan matutunan mo kung paanong makasama sila. Kailangan malaman mo kung ano yung mga pangangailangan nila, their challenges, even the psychology in their developmental years. Minsan din po tayong naging youth, at alam nyo kung anong pinag-uusapan natin. Sometimes, it's really hard to catch up. Kasi, taon-taon, bawat henerasyon, may usong salita, may bagong lengguwahe, at kapag hindi ka updated, hindi mo talaga sila maiintindihan. One word says it all. Isang salita to simplify their emotions, to uncomplicate the complicated, ika nga. And every generation has one. And some of the words are still being used today. Ginagamit pa rin natin. Halimbawa, sa mga kabataan na Gen X, ito yung mga pinanganak between 1960 to 1980. O umamin na kayo, nasa simbahan kayo. Kapag narinig mo ang salitang Japorms, alam nyo na ibig sabihin, hindi ba? Stylish, maporma, kailangan pumorma kasi may pupuntahan. Kapag ginagamit mo pa rin itong salitang Japorms ngayon, ay talagang Gen X na Gen X ka. Nahuhuli tayo sa salita. Sa mga millennials na katulad ko, opo, millennial po ako, sumunod sa mga Gen X, mga pinanganak between 1981 to 1996, kapag narinig mo ang salitang flex ko lang. It means to show off something. Something that you are proud of, but in a subtle way. Hindi naman yung ubod ng yabang. Flex ko lang. O kaya yung salitang awit. Narinig nyo na yon sa mga bata? Hindi nyo alam, ano? Awit. Hindi ho kanta yun, ha? Hindi kanta yun. It means, ang sakit naman yan. It hurts. It is used when you feel hurt or when you feel bad about something. Awit. May natutunan kayo, ano? At sa mga youth naman ng Gen Z, mga pinanganak between 1997 hanggang 2012, kapag narinig mo naman ang salitang goat, alam niyo yung goat? Kambing, ano? Sasabihin nyo, kambing. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Abbreviation yon of greatest of all time, referring to individuals who are highly skilled, o kaya yung best in their field, yung mga idols. GOAT. You know, for young people, they like using simple words. One word to express their complex feeling. To simplify the complicated words or complicated feelings. To show that they understand, one word lang. Gets ko na. Ngayong araw po na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. At gagamit tayo ng 3 salita. Isang salitang Hebreo, isang salitang Griego, at isang salitang Latin para maintindihan natin ang misteryong ito sa plano ng Diyos sa ating kaligtasan. One word which has big and great meaning. Sana sa 3 salitang ito, sa bandang huli, masasabi natin, gets ko na. First, a Hebrew word, ayeka. Ayeka. Na sa Tagalog, ang ibig sabihin ay, nasaan ka? Saan ka naroon? Sa Ingles, where are you? Ayeka. Kung babalikan natin ang ating unang pagbasa, ito ang unang salitang sinabi ng Panginoon
nang mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. Pagkatapos nilang kainin ang bungang ipinagbabawal ng Panginoon, anong una nilang ginawa? Tinakpan ang mga sarili at sila'y nagtago sa Diyos. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Not only does it separate us from God, it makes us hide in shame and in guilt. Dahil sa kasalanan, nagtago sila. Tinawag sila ng Diyos pero hindi sila sumasagot. At kapag nung nahuli na sila sa kasalanan nila, ayaw pang aminin, nagturuan pa. Kasalanan ng babae. Si Eva naman, kasalanan ng ahas. Nagturuan pa. Yan ang nagagawa ng kasalanan. But remember the word, ayeka. Where are you? Nasaan ka? God sought us first after the fall. In this one word, sa isang salitang ito, nilalaman nito ang isang malalim na teolohiya. Oo, nagkasala tayo. Tayo ang unang lumayo. Tayo ang nagtago at nang iwan. Pero ang Diyos ang unang naghanap sa atin. Ayeka. Kaya hindi nakakapagtaka na si Jesus, He came for sinners, not for the righteous. Hinanap ang mga makasalanan at tinipon ang mga nawawalang tupa ng Israel. Diyos ang unang naghanap sa atin at gumawa ng paraan para iligtas tayo sa kasalanan. Ang kasalanan nila Adan at ni Eva ay ang naising maging parang Diyos, kaya sinuway nila ang utos ng Diyos. Ano ang solusyon ng Diyos? Ang maging tao, para tubusin ang tao at ipakita sa tao kung paano magpakatao sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama hanggang dulo. Pero kasama sa kanyang planong maging tao at magpakatao, kailangan niya rin ng isa ring tao na malayang susunod sa kalooban niya, makikiisa sa plano ng Diyos na siyang magdadala sa kanya sa mundo. Kailangan niya ng isang ina, pero hindi basta-bastang ina. Kailangan niya ng isang inang magdadala sa kanya ng walang bahid, dungis, immaculada. We now go to the second word, a Greek word, kekaritomene. Uulitin ko, kekaritomene. Sa Tagalog, napupuno ng grasya o kalugod-lugod sa Diyos. In English, full of grace. Dinadasal natin yan pag Hail Mary, full of grace. In Greek, kekaritomene. Yan ang pagbating sinabi ng Arkanghel Gabriel sa ating ebanghelyo, sa ating mahal na ina. Hail, full of grace. You know the word kekaritomene, when translated in English, it is in past perfect tense. Ako, sino magaling sa English dito? Kapag sinabi mong past perfect tense, the action of giving grace has already occurred. It was not something that was about to happen to Mary, but something that has already been accomplished. Nangyari pa bago pa siya batiin ng Arkanghel Gabriel. She was already full of grace. The word kekaritomene is a title, isang titulo. The angel Gabriel did not say, Hail Mary, you are kekaritomene. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng anghel, Hail kekaritomene. Therefore, the word is not simply an action, but an identity. Nangyari na kay Maria at patuloy pang nangyayari kay Maria ang pagiging puno ng grasya. At bakit ito mahalaga? Dahil hindi pwedeng basta-basta lang na ina ang magdadala sa anak ng Diyos. Sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga
upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Tandaan nyo, kay Jesus lamang tayo maliligtas at magiging banal muli at walang kapintasan. Only the holy can bring us to holiness, all because of His grace. And only someone immaculate can carry in her womb the Holy of Holies by bestowing this vessel, this mother, the fullness of grace. Dahil ang pagiging kay Karitomene ni Maria ang siyang magiging daan para maisakatuparan ng kaligtasang kalooban ng Diyos. Kailangan na lang ang kanyang sagot, ang kanyang pag-oo. Finally, the last word, a Latin word, fiat. Sa Tagalog, mangyari nawa. Sa Ingles, let it be. Mary is the new Eve because she did what the first Eve failed to do, obey the will of God. Si Eva, kinuha ng sapilitan ang bunga. Si Maria, tinanggap ng may kababaang loob ang bunga sa sinapupunan niya. Magkaiba yun. Si Eva, nakuha ang sumpa ng kasalanan at kamatayan na hanggang ngayon ay daladala nating lahat. Si Maria, nakuha ang kaligtasan dahil sa bunga ng sinapupunan niya na siyang magiging daan para mapalaya lahat ng mga anak ni Eva mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. The power of one word, fiat. Opo, mangyari nawa. Ayeka, kay Karitomene, fiat. Mga isang salita, simple, ngunit malalim at makabuluhan ng implikasyon sa ating kaligtasan. Bilang mga Kristiyano, gawin nating uso ang mga salitang ito para masabi nating gets ko na. Mga kapatid, sa ating pagkakasala, lagi tayong hinahanap ng Diyos para iligtas. Siya na ang unang naghanap sa atin, siya na ang unang gumawa ng paraan. He is seeking us. Let us stop hiding in the darkness of sin. Let us seek the help of our Blessed Mother, who is Kekaritomene, full of grace. She will lead us to her Son, Jesus, who is the fountain of grace, to save us from our sins. In our journey back to God, tigil na natin yung pagsasabi natin ng, Lord, let your will be changed. Let us follow our Blessed Mother. Let us follow her word. Fiat, let it be done to me. Amen.